Ito pong sinasabi na hashtag Lenny Leaks. Kung ito po ay nakikita ninyo sa inyong mga Facebook account, sa inyong Twitter account, sa social media, ito po ay isang grupo na plano pong patalsikin ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung sinasabing Aus Duterte Movement. Ito po ay grupo na mga kababayan din po natin, na hindi po masaya sa pamamalakad po ng Pangulong Duterte at gusto pong patalsikin ang Pangulong Duterte. Ito po ay iniimbestigahan na ngayon ng pamahalaan, kung itong kanilang planong pagpapatalsik ay marahas na pagpapatalsik sa Pangulo, kung ito po ay marahas na pagpapatalsik, ito po ay may kaakibat na kaparusahan. Kulong po ang kaparusahan ho dito. Pwede po silang makasuhan ng rebellion, sedition, inciting to sedition. Pag kasi ho, plano mo na patalsikin ang gobyerno sa marahas na pamamaraan, pwede ka hong makasuhan ng rebellion at sedisyon. Pero nagsalita na itong mga ito at sinasabi hindi naman sa ganong marahas na pamamaraan daw. Dadaanin daw sa impeachment ang pagpapatalsik kay Pangulo, o gusto nilang mag-resign ang Pangulo. Kayo nga, ilulukuhin nyo pa kami. Mga utot nyong blue. Nahuli kasi kayo. Kung hindi kayo nahuli, dahil sa katangahan ninyo, ginawa pa ninyong public post, yung Lenny Leaks na yan, ay nahuli kayo. Mantakin mo. Kontra sabihin na natin, kontra kayo kay Pangulong Duterte, hindi nyo gusto yung kanyang pamamalakad. Wala hong problema doon, You cannot please everybody. At karapatan ng bawat isa sa atin magsalita kung hindi natin gusto ang mga pangyayari sa paligid natin. Pero dapat ilagay natin sa mga kokote natin, na dapat sa tamang pamamaraan, Kung yung sinasabi ninyo, itong mga involved dito sa Aus Duterte Movement, kung ang plano ninyo patalsikin ng Pangulo sa tamang pamamaraan lang, tulad ng mga impeachment na yan, po pwede yan. O kaya yung sinasabi ninyong pinagre-resign ninyo, po pwede yan. Pero kung ibang paraan ang gusto ninyo, sasabit kayo dyan at may kaso yan. May kasong rebellion yan, may kasong sedisyon na yan, Kaya nga pinapaimbestigahan na po ito ngayon ng pamahalaan, mga kapatid, at unahin na siguro itong hinayupak na philanthropist na Filipino-American na kababayan natin. Nakatungtong lang sa kalabaw yung hinayupak. Akala niya kalabaw na rin siya. Nakapangasawa ng Amerikano ito Si Loida Nicholas Lewis, Akala siguro Amerikano na siya. Akala siguro kamag-anak niya na si Barack Obama. Akala niya siguro ay kamag-anak niya na rin si Donald Trump. Hoy, Loida Nicholas Lewis, Pilipino ang iyong dugo, Pilipino ang iyong kulay, Pilipino ang iyong ilong, Huwag ka nang magpanggap. Nakapangasawa ka lamang ng Amerikano. Kaya huwag mo kaming paututan, na ikaw magpasimuno dito sa Aus Duterte Movement na ito. Tumigil ka na, Kung ayaw mo, dahil ikaw ay dilawan naman, ikaw ay miyembro ng liberal, supporter ka ng Liberal Party, Kung ayaw mo kay Duterte, okay lang, Pero kung gagawa ka ng pamamaraan para mapatalsik ang Pangulo sa marahas na pamamaraan, makukulong ka sa ginagawa mo. Dapat ay sa tamang pamamaraan lamang. How is that, sa pamagitan ng impeachment, of course, sa pamagitan ng tinatawag na, what do you call this? Resignation. Pero kung ibang pamamaraan yan, ay galit na galit tuloy si Noel. Pumunta ka raw dito sa Pilipinas. Ito ang problema sa ilang mga kababayan natin, mga kapatid. Nakatungtong lang sa iba yung dagat, nakapunta lang sa London, akala mo mga Briton na, nakatira lang sa Australia, nakapangasawa ng Australiano, oo nga't Australian citizen na kayo, oo nga't American citizen na kayo. Pero it does not mean to say na kayo ay true-blooded na Amerikano o true-blooded na Australiano. Hoy, gumising kayo. Saway!
Kahit nakapangasawa na kayo, nagkaapo kayo dyan, nagkaanak kayo, mga Pilipino pa rin kayo dahil dito kayo pinanganak. Ang kulay ninyo ay Pilipino. Ang mga ilong ninyo ay mga Pilipino. Tigilan nyo na ako, wag nyo na akong paututan ng mga ganon. Lalo na ikaw, Miss Lewis, ha? Tigil-tigilan mo na yung kabalbalan mo, Loida Nicolas Lewis. Ito po yung pasimuno sa Aus Duterte movement eh. Mabuti na lamang po at pumutok itong hashtag Lenny Leaks na ito. Kung hindi natin alam ito eh. Pero anyway, natutulogan na ho natin. Ayun, si Goldberg, hindi siguro mapigil yung dating ambasador, yung kanyang bunganga, nagsalita, di ho ba? Naalala ninyo, sinasabi niya na may plano patalsikin ng Pangulong Duterte. Ayan na nga pala. Natunugan niya siguro mula sa New York at gumagawa sila ng plano. Anyway, mga kapatid, pag-uusapan ho natin yan. Sasabit ba, pwede bang kasuhan itong mga ito? Ha? Itong plano nilang pagpapatalsik kay Manong Digong? Tutukan ho, mga kapatid, tutok ho. Pag-uusapan natin yan. At syempre, isa pang pag-uusapan ho natin, yung nangyari pong translasyon kahapon, o translasyon ng Poong Nazareno. Natapos na po kaninang alas 3 sa madaling araw. Pag-uusapan natin din ho yan, ha? Paano pang mas mapapaigi, ha? Mas mapapaayos pa. Kahapon ho, sa kabila ng banta ng terorismo ng pagpapasabog, congratulations din po sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa Philippine National Police, naging matiwasay po at tahimik at traslasyon. Wala po nangyaring pagsapog, ha? Abay sa kabila ng banta ng mga terorista. Maraming salamat po sa PNP, sa AFP, sa lahat po ng mga kasama sa pagplano sa traslasyon na yan. You guys did a good job. Maraming salamat po. Isama na rin po natin ang National Telecommunications Commission. Isama na rin po natin ang Globe, Smart, PLDT, etc. Nakisama po sila. Pinatay po yung mga cell sites nila doon sa lungsod na Maynila. Kasi alam niyo mga terorista ngayon, ginagamit po ang cellphone para sa pagpapasabog. Tatawagan nila yung, lalagyan nila ng telepono po, yung bomba, tatawagan nila yung numero na yon, pag nag-ring, sasabog. Kaya ang ginawa po ng gobyerno, pinatay lahat. Kung nasa Maynila ka kahapon, walang signal, nakalagay no service. Hindi mo pwedeng tawagan yung kaibigan mo, kamag-anak sa Maynila, ganun din sila, hindi sila pwedeng tumawag palabas. You guys did a wonderful job. Congratulations po. Isa pang pag-uusapan natin, siguro po talaga high time na dapat silipin na ng Department of Justice, habulin na ng Bureau of Internal Revenue, itong mga negosyante, itong mga illegal online na casino, illegal online sabong, mga illegal online gaming, gambling sa bansa, dahil hindi po nakakatulong ito sa ating bayan. Dahil hindi po nagbabayad ng buwisit ang mga demonyo na ito. Dapat pong kasuhan, Unahin na nga po siguro dyan itong sinasabing hari ng illegal online sabong na si Manico. Mamaya ho yan sa ating pagbabalik. And of course, yung ating pong itanong mo sa Dalubhasa, liham po ito ng isang 24 anyos na nurse. Wala po sa Maynila. Problema niya, may boyfriend po siyang Muslim. Kristiyano po siguro siya. Ako po ay isang 24-year-old nurse dito po sa Maynila. Ang problema ko po ay ang aking magulang. Ayaw po sa aking boyfriend na isang Muslim. Ang dahilan po nila baka magkaroon daw ng maraming asawa dahil ito ay nakasaad naman sa Quran. Pero ang sabi naman po ng aking boyfriend, depende naman daw po yun sa tao. Paano ko po makukumbinsi ang aking mga magulang na iba si Karim sa mga alam nilang mga Muslim na apat-apat ang asawa? Mahal ko po siya dahil bukod sa mabait, may itsura naman po at mataba ang kanyang puso. At malaki, ang kanyang pangunawa. Ayun. Tulungan niyo po ako, Kuya Erwin. Lovingly yours, Loida. Okay, Loida, tutok lamang. Wala po sa relihiyon yan. Oo, nakasaad po sa Quran yan na po pwede. Ang sinasabi po doon sa kanilang Quran, sa kanilang Biblia po, Biblia ng mga Muslim, pwede pong kumuha ng 4 na asawa basta kaya mong pakainin ang iyong mga pamilya, pag-aralin, damitan, kupkupin at mahalin. Nakasaad din po doon sa Quran, pare-pareho po dapat ang iyong trato.
yung trato mo doon sa unang mga anak mo ay ganun din yung trato mo sa pangalawang mga anak mo, pangatlo, pang-apat. Ha? Nakasaad po sa Quran yun. Pero, ito po ay sinaunang panahon. Panahon pa po ito ng bago dumating ang Hesus Kristo. Panahon po nila Abraham na 2-3 asawa. Oho. Ganon din ho ang pagmasdan ho ninyo. Basahin po ninyo yung Lumang Testamento. Meron din hong ganon. Ha? As a matter of fact, meron pa nga doon naasawa niya yung kanyang kamag-anak o pinsan niya, pamangkin niya dahil hindi siya magkaanak. O, nasa Lumang Testamento ho yan. Pero sa Kristiyano po, nabago po lahat ng yan nang dumating po ang Hesus Kristo. Ha? Anyway, mga kapatid, mamaya ho at sino ba yung sumulat sa atin? Ivy. Ayun. Nako! Kapangalan pa niya si Lloyda Nicolas Luis. Anyway, Miss Lloyda, tutok lamang at hahanap tayo ng eksperto para mabigyan ka ng payo. Mamaya-maya, ano po?